kapag... Oh. Ano daw? Ano daw? Puro ako, oh. Oh. Sa mga hindi nakakalala... Nakakalala... Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Dahil a day in my life, ding dong ding! Magluluto tayo ng Filipino food para sa Korean family ko. And alam nyo, lately wala akong problema kay Ijun kasi kung ano yung hinahanda ko para sa kanya, para pala sa kanila, kinahain naman ni bunso ko. Dahil a day in my life din, syempre hindi mawawala ang errands and household chores. Nakapaglinis na ako ng bahay. Maayos na lahat. Nakapag-vacuum, mop, and nakapaglaban na din ako ng bonggang-bongga. Hindi ko lang pinakita para mabilis yung process ng mga gawain ko sa umaga. Pero, meron pa tayong gagawin, kaya samahan niyo ako to netizens. Yan lang kayo! Kailangan kong maglipat muna ng side dishes sa small containers. This year, nag-kimchi making na kami. Pero, si Omoni, ginawa niya na ng last Friday. Sabi niya, she asked her friends na lang na tulungan siya sa paggawa ng kimchi. Kasi si Alex ay sobrang busy. So, ayaw niya mapagod yung anak niya. Tapos, ako naman, hindi ako nakapunta kasi pina-check up ko yung sasakyan ko. So, late na din ako natapos. Kapag... Oh. Ano daw? Ano daw? Puro ako, oh. Oh. Natawa ako doon na, cut. I was supposed to help mother... cut. I was supposed to help Omoni. Kaya lang that day, nagpa-check up ako ng sasakyan ko. Kung magda-drive ako ng 1 oras, halos matatapos na yung paggawa ng kimchi. So sabi ni Omoni, wag na lang. Mag-focus na lang ako sa ginagawa ko nung araw na yun. Tapos siya naman, okay naman daw, together with her friends. So, madami kaming nauwing kimchi. Wait. Isa to sa mga nauwi namin. Tapos, may nakapansin, ano daw yung black dito sa kimchi refrigerator namin. Actually, design yan. Flowers yan. More than 10 years ago, ganito yung usong ref kimchi sa Korea. So, halos lahat ng kasabayan nito ganito. Di ba nyo pa napapansin? Meron din sa ilalim. Yan. So, design nyo ng ref. Hindi nasunog or na-stain ang kimchi ref namin. I'll show you. Ito yung tinatawag na kaktugi kasi square yung slice ng radish. We're so blessed to have my in-laws, lalo na ako, kasi I don't have to worry about side dishes. She always makes side dishes for us. Kaya pinapagalitan ako ni Abuji. Sabi niya, gumawa na daw ako ng side dishes namin. Sabi ko naman sa kanya, pagalitan niya si Omoni kasi gawa ng gawa si Omoni. Pero biruan lang namin yun. Nasasabihin ni Omoni, hey, hayaan mo na masipag naman magtrabaho yung daughter-in-law mo. Sapat na yun, sabi. Kahit hindi na siya magaling gumawa ng side dishes. Ang worry ni Abuji, paano daw pag nawala na si Omoni? Sino daw maghahanda? Alam niyo sagot ni Omoni? Pwede naman siyang bumili na lang. Bakit niya papahihirapan yung sarili niya? Ito naman yung tinatawag na humgak kimchi. Ito yan. Radish din to. Pero yung young radish. Dati hindi rin ako makimchi eh. Di ba na-share ko sa vlog ko before? Nung naglilihi ako kay Ina, grabe bahong-baho ako sa kimchi. Pero ngayon, katagalan, alam nyo, sarap na ako sa kimchi. Lalo na kapag kumakain ng ramyun at saka samgyeopsal. But I don't advise you to eat kimchi kapag may date kayo or makakipag-kiss kayo sa boyfriend nyo. Kasi, hindi talaga maganda yung amoy nyo sa hininga. Grabe. Yung pinakatangkay ng radish, kinakain din yan. Ginugupit na lang. Okay, next. Oh.
buksan. Paano mabubuksan? Ayaw talaga mabuksan ng kimchi. Ayaw magpakain. Oh! Ouch! Oh my! Hindi kinaya. Yung handle tuloy nasira. Huwag na nga. Paano ba to? Leave ko lang muna for a while, no? Paano ko ibabalik yung isa? Okay. Huwag ipilit kapag hindi pwede. Huwag nyo nang ipilit. At least you've tried, diba? Parang si PMSK. I tried my best to open the cover. Pero ayaw talaga. Oh my! Shockings! Ay, nasira yung kuko ko. Sabi na eh, natanggal na oh. Leave ko lang muna ang kimchi para mabuksan ko later. Tatawag ako sa nail artist ko. Magpa-schedule ako. 네. 네, 안녕하세요. 네, 오늘. 네요? 네. 오늘 저희가 여기 다 쳤어요. 응. 둘 다? 응. 아, 다음 주 그러면 다음 주 할게요. 예, 감사합니다. Ah, kasi naputol yung kuko ko, sayang. Ayun o. Anyway, ni-nail cutter ko na lang yung fingernail ko. Ayan, maiksi na. Sayang. Anyway, since farmer ang mga biyanan ko, hindi kami bumibili ng bigas. Meron kaming supply from the farm. So, ang dami na namang binigay sa amin. 40 kilos. Yung isang sack ay 10 kilos. Nagbibenta ba sila ng bigas? Yes. Pero sa mga kakilala lang nila kasi magandang klase yung rice grain na yun. And why do I put the rice in the kimchi refrigerator? Para magtagal yung moist and sarap ng bigas, and then at the same time, hindi magkaroon ng molds. Ang second layer ay puro bigas ang nilalagay ko. Itong containers na to, lagayin talaga namin ng bigas. Hindi pa talaga ako nagpa-schedule sa nail salon kasi alam ko nagagawa pa ako dito sa bahay. Oh! Oh! Oh no! Sayang, 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 sayang! Baka pag napanood ng mga biyanan ko, pagalitan ako. Lalo na si Abu G. 3 more. Okay, speaking of rice grains, alam nyo ba, meron akong medyo katangahan. Yung Samsung Buds ko, yung Bluetooth, napaikot ko sa washing machine. So, diba? Nabasa. So, I tried this hack. Pinapatuyo ko sa bigas. Actually, pangalawang araw na to. Sana gumana pa. Yan. Kailangan to sa recycling materials. Hi! What are we gonna do next? Okay. Alam ko na yung next na gagawin. Actually, yung gagawin ko today, naka-plan na. So, after ng bigas, ako ay mananahi. Yung pants na binili namin for Ina, masyadong mahaba. Nangihinayang akong ipakat kasi baka tamangkad pa siya, magagamit niya pa. So,
I decided na maging sastre at ako na ang magtatahi ng pantalon ng anak ko. Hindi lang pala yung pantalon ni Ina, pati pala yung pants ko kasi nag-loose na yung tahi sa laylayan. Every patahi nito, 5,000 won. Sayang naman. Tapos yung skirt ko, natastas din. Tapos, habang nananahi ako, magchikahan na tayo. Anong ganap sa Philippines ngayon? Busy na yung mga tao, no? Kasi magpapasko na. Nakaka-homesick. Iba kasi yung Christmas season sa atin eh. Yung celebration, very festive. It's all about family, gift-giving, yung presence ng bawat isa, mararamdaman mo talaga kapag Christmas. Pero dapat kasi hindi lang tuwing Christmas eh. Dapat everyday, diba? Buti na lang alam nyo, nung high school ako, talagang na-enjoy ko yung... Anong subject yun? Yung may tahi-tahi, luto-luto. THE! Nung time namin na, ano bang tawag na ngayon? Baka kasi hindi na din ako updated sa tawag ng mga subjects sa atin sa Philippines. May nagtanong about military enlistment. Alam nyo ba, si Ijun ay hindi kailangang pumasok sa military kasi considered as PWD siya. So, exempted ang aming anak. Pero mandatory yun sa Korea. Lahat ng lalaki kailangan kompletuhin yung military service. Kahit artista ka, kahit mayaman ka, kailangan mo magpunta dun. Kaya alam nyo, yung mga K-pop idols, mga bata yung kinukuha nila para yung popularity ma-enjoy pa nila. Kasi once na nag-30, kailangan na nilang pumasok sa military. Yung iba nga pagdating ng 19, sa right age, pwede nang pumasok. Magsisend na yan ng letter. For today's meal pala namin, sinigang na liempo. Nagkikrave ako ng maasim-asim na food. Tapos magano na din ako. Buttered garlic shrimp ako. May nagtatanong pala about sa friendship namin ni Nems. Kung sa Pilipinas pa lang ba magkakilala na kami? Hindi. Si Nems, nakilala ko dito sa Korea. Nauna ako sa kanya ng 1 taon. Pareho kaming nag-aaral sa Migrant Center ng Korean language. So, hindi ko nga expected na magkiklik kami ni Nema Yung friendship namin tatagal talaga ng ganito katagal. Kasi nga, very probinsyana si Nems. Pero napakabait ni Nema. Sobrang bait. Ang galing-galing niya makisama sa mga tao. Yung friendship namin ni Nems, nag-start sa center. Tapos, nalaman namin na magkapit-bahay lang kami. Since si Nema, kasama niya yung biyanan niya, hindi kami madalas mag-bonding sa bahay nila. Siya yung madalas magpunta sa bahay namin. Bit-bit niya yung mga anak niya. Tapos, alam niyo ba si Nema, masarap magluto before. Ngayon kasi, hindi niya na masyadong nagagawa. Sobrang busy niya na din sa trabaho. Kapag may cravings ako, palaging nandyan si Nema nagluluto sa bahay namin. Tapos kakain na kami ng sabay. Pag may extra money kami na natanggap from our husbands, alam niya, magsha-shopping kaming dalawa. Kakain kami ng simple food. Yung kasya sa budget namin sa Guri Public Market Doon kami nagbabanding before. Kasi wala naman kaming trabaho and umaasa lang kami sa mga asawa namin before. Hanggang sa si Nems nag-start na siyang mag-work. Kasi gusto na din niyang mag-earn para sa sarili niya and para sa family niya sa Philippines. And then ako, pinayagan na ako ni Alex na magturo ulit. Hanggang sa naging busy kami ni Nema sa kanya-kanya naming buhay. Pero, yung friendship namin, nandun pa rin. Kahit hindi na kami madalas magkasama or mag-usap. And hindi perfect yung friendship namin ni Nems. Alam niyo ba, 1 year din kaming hindi nag-usap. Tapos, nung nagkita ulit kami, wala, parang walang nangyari. Okay na ulit kami. Paano kami naging okay? Paano ba kami naging okay? Umattend siya ng 8th birthday ni Ina dito sa bahay. Tapos nag-hug kami. Tapos okay na. Tapos nagyaya na kain tayo ng lunch together. Nag-lunch kami. Okay, about naman sa
suicidal rate ng Korea. Alam nyo naman, di ba, na sobrang taas ng rate ng ganon dito sa Korea. Ang main reason is because pressured ang mga tao dito sa Korea. Lalong-lalo na kapag hindi na-meet ang expectation ng society. Iba yung nagagawa ng pressure sa isang tao. Siyempre, papasok na yun, mas stress ka. Magkakaroon ka na ng anxiety and depression hanggang sa hindi mo na ma-handle. Ay! Ang nice, tingnan nyo, oh. Ang linis ng pagkakatahi ko, ah. Wow! Okay. Ay, perfect. Galing! Galing ko talaga. Yan na naman ako. I'm complimenting myself. Kasi alam nyo, may nagsabi na hayaan ko daw sabihin ng iba na maganda ako. Kung may ibang tao na magsasabi na maganda ako, magko-compliment sa akin sa mga bagay na maganda sa akin, hindi lang yung physical attribute, syempre, bonus na yun. I don't need others to compliment me because I can compliment myself. Tsaka, it's not every day na nagagandahan ako sa sarili ko. Mapapasana all ka na nga lang dun sa mga taong everyday maganda eh. Okay. Para dun sa mga nasanay na kailangan ng validation ng iba, remember this, you only need yourself. You can make yourself happy. You can make yourself beautiful without anyone in your life. Pero kung meron, diba? Make that person an inspiration. Hoy! Bigla kayo napatahimik. Bigla kayo napatahimik ka. Masyadong seryoso sa panunay. Yan tuloy, hindi ko na mabuhol. Ang eksena nung sinulid. Paano ba to? Ba't tayo pumasok ng karayom sa sinulid? Ah! Nang sinulid sa karayom. Kailangan ng power ng laway. Hala, okay naman kanina. What happened? Ano ba? Okay. Successful. Yay! Isang side lang pala yung natastas. Okay, done ang sewing session with PMSK. Ay, nice. Ay, pwede ko na lang gamitin ulit. Very good, very good. Great job. Great job, Tots. Ang cute ng sewing kit. I got this from Daiso. Worth 2,001 lang. Kompleto na. Before I go out, gusto ko lang i-share sa inyo yung ginawa kong leche flan. Sa mga hindi Sa mga hindi nakakaalam, meron kaming leche flan business sa Philippines. Please support our small business. Sa Sampaloc, Manila, we have our Arellano's homemade leche flan. And then sa Bulacan naman, we have the Sonia's homemade leche flan. So, pareho nyong i-support kasi family business nga namin yon. Sa mga special occasions ng buhay nyo, gawin yung part ang Sonia's and Arellanos. Kasi sobrang thick and creamy ng aming mga flans. And ang sister ko, meron siyang na-create na dessert, which is the mango float, na naging bestseller na din namin. Aside from leche flan and ube leche flan. Anyway, please support yung business namin. Order na kayo and we are open for resellers. Kung gusto nyong kumita din. And alam nyo, nakakatawa kasi may mga Tunerizens na nagre-resell na ng mga flans namin. I'm so proud of you, mga Tunerizens. And syempre, thankful ako kasi part kayo ng business namin sa Philippines. Yun. Okay, share ko na. Yan, yung leche flan. 10 egg yolks. Mix, mix, mix. Condensed milk. Fresh milk yung ginamit ko.
Mix lang together. Lagyan din ng vanilla extract or kung hindi available ang vanilla extract, pwede din ng lemon para lang matanggal yung amoy ng itlog. Mix, mix, mix. Tapos, salain natin para smooth ang texture. Pero feeling ko, hindi smooth ang texture ng nagawa ko kasi hindi ko masyadong nahalo. Pero let's see. Then, of course, kailangan natin gumawa ng caramel. Low heat lang para hindi masunog. Kailangan balutan ang leche flan ng foil para hindi pumasok yung tubig. Siyempre, para sa steam, kailangan natin ng steamer. Make sure na kumukulo na yung tubig bago ilagay yung leche flan. Medium heat lang kapag nag-steam kayo para hindi masunog. Okay, let's check the final result. Pakita ko sa inyo. Ito yon. Pero parang feeling ko hindi successful tong gawa ko ngayon. Pinopromote ko yung leche flan business namin na. Siyempre, iba yung gawa sa Philippines kasi purong recipe ng Pilipinas yun. Ito namang sa akin, ewan ko ba, nagmamadali ako kagabi. Pero mukha namang okay. Kita nyo ba? I-check natin. Uy, mukhang perfect ka. Wow! I knew it na hindi fine ang texture ng leche flan ko. Sinabi ko na eh, palpak eh. Pero tikman natin. Okay. Ano ba, nagpo-promote ako ng business tapos yung gawa ko. Hindi, ngayon lang ako napalpak sa leche flan ko. Nagmamadali kasi ako last night. Tikman natin. Okay. Uy, masarap pa rin. Masarap pa rin. Yung gawa ko lang is hindi smooth yung texture. Pero yung lasa masarap. Ay, sarap. Okay. Okay. Kailangan nyo lang talagang haluin yung mixture ng eggs and milk. Which is, hindi ko nagawa ng maayos kagabi kasi naantok na din ako. Gusto ko lang talagang gumawa ng leche flan. Tapos na ang aking chores sa loob ng bahay. This time, labas na tayo. Errands naman. Itatapon ko na to kasi nag-crack na. Yan. Alam nyo, after being together for almost 13 years, finally, magsisay goodbye na tong container na to. Ang story nito, alam nyo? Ito lang yung kaya kong i-afford before. Hindi ko afford yung glass before. Kaya, nagsettle ako sa plastic. Pero, hindi ako nagsisettle sa plastic na mga kaibigan or basta mga kamag-anak, no? Sa gamit lang. Okay. Magpapa-dry clean ako ng mga jackets. Munti ko na makalimutan yung yung ipapa-dry clean ko. Anyway, let's go! Sobra talagang sarap sa pakiramdam na maayos ang bahay bago tayo lumabas, no? Sino nakaka-relate? I'm sure madami. Tayo ay mag-sneakers na lang. Okay, this is the OOTD. Idadaan ko to sa tapunan ng mga damit. Alam niyo tong dress na to, ginagamit tong purple. Ang daming stain, no? I wear this whenever I clean the house. Tapos, nakita ni Alex, nasuot ko. Sabi niya, wife, stop wearing that dress. Baka daw,
isipin ng makakakita eh, hindi pinapabayaan niya ako. Na-stain to kasi nagko-Clorox ako minsan sa bathrooms namin. Oh, it's cold na. Windy. Do you hear that? Shucks. So lamig. Tapos na ang autumn. Winter na kaagad. Magsasakyan ako. Hindi ko kaya maglakad, malamig. Anyang. Dito sa Korea, para kaming walang kapitbahay, no? Pero may kapitbahay kami. Hindi lang talaga kami mahilig magchika-chikahan, ganyan. Pero, whenever we meet at the elevator, nag-greet naman kami ng annyeonghaseyo. Kasi, neighbors kami. It's so cold. Nakaka-dry ng balat ang panahon dito sa Korea. So, most of the Koreans have hand cream. Lalo na ako. Hindi ako nawawala ng hand cream talaga. Hala! Oh my! Okay. Sarado na naman. Parang sarado sila every Friday. Alanganin na naman yung punta ko dito. Punta na lang ako ng Daiso. Every Friday ba sila sarado dito? Or lunch break lang siguro nila? Mamaya, after ko dito sa Daiso, try kong magpunta ulit sa dry cleaning shop. Christmas tree na. Mapapansin niyo, hindi ganun ka bongga yung mga Christmas decors dito. Simple lang. Daming mura dito sa Daiso eh. Pero hindi lahat quality. Napalit ako ng brushes sa tiles. Parang hindi na uso yung broomstick dito. Wala akong nakikitang broomstick. Ay, nandito pala. Nandito pala yan. May dustpan na ako. Wala lang akong broomstick. Ito na, maliit na lang. Yung kailangan ko lang talaga bibiling to. Sabitan. Please select a payment method. The payment has been completed. Please take your card. Thank you. Done. Diba ang aking bag, ang laman ay brushes. Break nga kanina. Open na ngayon. 안녕하세요. Dala yung papatrate. 안녕하세요. I'm already home. Grabe, biglang sumakit yung ulo ko. Para akong bibiyakin. I mean, parang bibiyakin yung ulo ko sa sakit. So, sorry to netizens, hindi na tayo makakapagluto ng sinigang na liempo. I have to take a rest na talaga. Hindi ko kaya, kailangan kong ipahinga and inuman ng gamot. Kasi, if not, hindi ko maaalagaan yung mga bata pagdating nila. Napasama yata yung paglabas ko kanina. Kasi sobrang lamig. Lamigan yung bumbunan ko. Sensitive talaga ako sa lamig, lalong-lalo na yung ulo ko. Pag nalamigan, grabe, yung sakit ng ulo. Lahat na. Apektado, pati katawan.
Sa susunod na vlog ko na lang lulutuin yung lempo. Rest muna si PMSK. Anyway, sana nag-enjoy kayo sa video na to. And if you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Thank you so much to netizens sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Diyan lang kayo. See you sa next vlog. Bye!